Walang sabi-sabi. Agad isinuot ni Nuli ang agod ng walang pagdadalawang isip. Sa unang paglapat ng agod sa dibdib ni Nuli, ay halos malapnos ang kanyang balat dahil sa sobrang init niyang nararamdaman. Agad rin namang nawala ang nararamdaman ni Nuli nang siyang naging sanhi upang manumbalik ang wisyo nito. Matapos ang pangyayaring yon, ramdam na ramdam ni Nuli ang kakaibang presensya sa kanyang katawan. Dahil sa purong kanan si Nuli, bigla ring nag-iba ang itsura ng agod na kanyang pagmamay-ari. Sa pagkapit sa kanyang kaluluwa ng agod, ay naging purong kanan ang agod na yon. Doon na pagtanto ni Manong Duming na maaring ang agod na taglay ni Nuli ay ang isa sa mga mahiwagang sandata na kayang gamitin ng kanan at kaliwa. Kung baga, ito ang uri ng mutya na walang pinapanigan. Kung panig sa kaliwa ang gumamit dito, ay magiging gamit ito sa kaliwa. At kapag sa kanan naman ang nangangalaga dito, ay magiging sa kanan ito. Nang maunawaan ni Manong Duming ang bagay na yun, napangiti na lamang ito dahil sa kanyang mga nalaman. Ilang minuto pa ang lumipas. Ang kulay berdeng agod ni Nuli ay biglang nagiging purong kulay ginto. Kasabay ng pagiging ginto nito ay ang pagiging matigas ng kanyang mga kamay na animoy sa bakal ang tigas nito. Pakiramdam niya noon, animoy mga baging na pumupulupot rito dahil parang ang titibay ng kanyang mga kamay. Dahil sa mga nangyari, bigla nang nag-iba ang ihip ng hangin para sa mga nilalang na nakasilay sa kanya. Walang sabi-sabi, agaran yung nilusob ni Nuli nang walang pagdadalawang isip. Kahit anong kubli ng mga aswang sa usok na kanilang nililikha, ay hindi yun umubra sa bagong abilidad na taglay ni Nuli. Halos sa mga nadakip niyang mga kalaban sa kanilang grupo ay agad nang namamatay dahil sa lakas ng kanyang mga suntok na halos magkayupi-yupi na ang mga buto nito. Tila ba na ang lakas na ipinamalas ng engkantong sumubok sa kanya sa gubat ay kasing lakas na niya. Halos dumubli din ang bilis ni Nuli. Kaya kahit gaano pa katalas ang mga paningin ng mga nilalang na yon, hindi nito magawang maabutan ang bilis ni Nuli. Nang siyang ikinamangha ng mga kasama nila. Minuto lang ang dumaan. Nalipol ni Nuli ang lahat ng mga nilalang. Paglapit ni Nuli kay Manong Duming, nagwika ito ng, Nuli, kumapit na ang agod sa kaluluwa mo. Mula ngayon, mananatili na ang agod sa tao mong kaanyuan. Sa oras na gumagamit ka ng mga sandata para sa digmaan, lalabas lang ang ganun mong taglay kung may mga kalaban. Ipagpatuloy mo lang yan, iho, dahil balang araw, kakailanganin ko ang tulong mo. Ang ikinakatakot ko lang na baka iba ang pananaw dito ni Macario at Castancio. Huwag naman sana. Kahit sino kasi ang tumingin dito, mapagkamalan mong purong kaliwa ka. Dahil kaya mo ring maglalaho sa itim mong anino. wika ni Manong Duming. Salamat naman, Manong. Siya nga pala, may ideya ba kayo sa gabay ng agod na lumitaw kanina? Tanong ni Nuli. Diwata ang nilalang na yun, iyo.
Mag-iingat ka. Masyadong mapaglaro ang mga lalaking diwata. Kapag minalas ka, makakaya ng diwatang iwan ka. Sagot naman ni Manong Duming. Matapos nilang makapag-usap, pinili na ng iba nilang mga kasama na bumalik na sa bahay ni Costancio. Halos lahat ng mga kasama noon ni Noli ay labis ang pagkamangha sa kanya dahil sa ipinamalas niyang kakayahan. Pagbalik nila sa tahanan ni Costancio, imbis magpahinga na ang mga ito, muli silang nag-inuman upang muling makapagkwentuhan. Naging masaya naman ang gabi nila Noli na para bang walang nangyayaring kakaiba. Kinaumagahan, pupungas-pungas pa ang kanilang grupo at ipinagpatuloy na nila Manong Duming ang kanilang paglalakbay. Nais nilang marating ang tinagong dagat sa madaling panahon upang meron pa silang sapat na oras na muling balikan ang lupain nila sa Noy. Yun kasi ang rason ni Noli kung kaya sumama siya sa paglalakbay. Kahit hindi ito ipinagsasaulang bahala nila Manong Duming, at sa pag-alis nila Manong Duming sa Uringao, sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang humandusay si Noli sa lupa at nahulog na lang bigla sa kabayo. "Mga kasama, si Noli nalaglag," wika ng isang kasama nila na nakasunod kay Noli. Hoy, Noli! Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang? Sigaw ng ermitanyo. "Manong, tulungan mo ko. Hindi ako makahinga," sagot naman ni Noli. Kaninong bahay ba yung nasarapan natin, Manong? Bakit hindi ako makahinga? Wika niya sa maestro niya. Nang marinig ito ng ermitanyo, agad din naman siyang lumingon kung saan itinuro ni Noli ang sinasabi nitong bahay. Ang mga kasama nila noon ay halos pagkumpulan na silang magmaestro dahil sa mga nangyari. Hindi kasi nila naunawaan ang pangyayaring yon dahil ang buong pagkakalam nila hindi nadadapuan ang kagaya ni Noli sa mga aral na may hampas na kaliwa. Habang pinapanood nila ang paghihirap ni Noli, hindi nila maalis ang pag-alala rito. Iho, ang nasilayan mo bang bahay ay kahawig sa kubo ni Sanoy? Tanong ni Manong Duming. Nang marinig ito ni Noli, tumango lang naman ito upang ipakita ang pagsang-ayon niya sa sinabi ng ermitanyo. Nang makita ito ng ermitanyo, doon niya nakumpirmang ang kubong nakita niya ay ang kubong pagmamay-ari ni Sanoy na puno ng mga presensyang hindi kanais-nais. Ang sabi ng ermitanyo, ang pinahintulutan lang na makakita sa kubong yun ay ang taong nais subukan ng may-ari nito. Hindi kasi yun nasilayan nila Manong Duming, pati na ang mga albularyo at antingero. Magbakod at puder ka. Maring nagparamdam na sa iyo si Sanoy para sa inyong pagharap. Huwag kang mag-alala. Kapag nakita ko siya, ako ang makikiusap sa kanya. Maging sila Tonyo noon, hindi makapaniwala sa mga sinasabi ni Manong Duming. Hindi nila mawari kung bakit gumawa ng ganong kubo si Sanoy para sa mga malalakas na antingerong gusto nitong subukan. Halos pala isipan din para sa pangkat nila Tonyo kung anong usal ang ginagamit dito ng taong nagngangalang Sanoy. Kung bakit hindi ito nasilayan ng mga kasama nila
Matapos nilang mag-usap, pinili na nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay papunta sa kaibigan ni Manong Duming na nagtataglay ng mahiwagang sibat na si Horo. Naalala niyo pa ba siya? Yung kwento ng ermitanyo. O, kung di pa kayo nakapag-subscribe at mag-like, gawin niyo na. Magpatuloy na tayo. Sa pag-alis nila sa Oringaw, halos hindi maalis kay Noli ang unang subok na ginawa ni Sanoy sa kanya. Ngunit nakapagtataka kung bakit hindi nila ito nasilayan. Wala rin siyang kaidi-idiya sa susunod na mangyari sa kanya sa lugar ni Sanoy. Ilang oras ang makalipas, nakalayo na sila sa Oringaw. Kasalukuyan nilang tinahak ang daan papuntang Tinagong Dagat. Mga kasama, pagdating natin sa Tinagong Dagat, kung nasaan si Horo, dadayo muna tayo sa baryo. Nang isang araw kailangan nating gagawin yon upang kahit papano mapagpahinga natin ang ating mga katawan sa digmaan. Ayos yan, Manong. Mag-inuman na naman tayo ng tuba doon. At saka, magiging masaya kami ni Nuli at Mang Karding dahil nandun ang mga kaibigan nating mga sabungero. Sagot naman ni Danilo. Si Nuli noon, mas nagalak siya kumpara sa mga kasama niya dahil gusto niyang masilayan ang lugar ng kaibigan ni Manong Duming. At isa pa, pagkakataon na naman nila yon na dumayo ng sabong sa lugar ng Tinagong Dagat. Sa paglubog ng araw, nadapo na sila sa mga kabundukan ng Oringaw. Oh, mag-ingat kayo rito ha. Hindi ordinaryo ang bundok na ito. Marami ditong nilalang na maraming pinapamalas na kapangyarihan. Paalala ng ermitanyo. Nang marinig ito ng kanyang pangkat, nagpakita lamang ito ng pagsang-ayon. Matapos nilang mag-usap, nag-umpisa na silang gumawa ng apoy nang siyang magiging ilaw nila sa madilim na paligid. Dahil nasa lilim sila ng bundok, kaya hindi makatagos doon ang liwanag ng buwan. Wala na kasing pagpipilian noon sila Noli kapag nakaalis na sila sa paanan ng bundok. Nang mahanda na nila ang kanilang makakain, agaran din naman nila itong nilantakan. Matapos nilang maghapunan, pinili na nilang kunin ang bago nilang biling tuba upang mag-inuman. Napakasayo noon ang inuman nila Nuli habang nakapalibot sa ginawa nilang siga. At isa pa, malapit na nilang matapos ang kanilang misyon. Kahit papano, nagpapasalamat din ang mga kasamahan nila Manong Duming noon dahil sa ligtas silang umalis ng Oringaw na walang nalalagas sa kanila. Kaya karapat-dapat lang yung ipagdiriwang ang kanilang samahan. Sa paglalim ng gabi, paisa-isa nang natulog ang pangkat ni Manong Duming. Dahil sa pagkasabik ni Nuli na badapo sa Tinagong Dagat, hindi siya nakaramdam ng pagkantok noon. Hinimas-himas na muna niya yung 3 niyang tandang na dala-dala. Habang inaayos ang magiging dapuan nito upang sa gayoy maiwasang atakihin ito ng mga ligaw na hayop o di kaya mga ahas. Hanggang dito na muna mga kaermitanyo. Yung sinabi ko kagabi na shoutout natin ngayon, binasa ko lahat ng comment at konti lang ang nagpa-shoutout. Kaya dito sa video na to, mag-comment na yung hindi pa nagsabi na magpa-shoutout. Comment nyo sa baba at huwag nyo kalimutang mag-subscribe
at i-like ang ating video. Yun lang. Maraming salamat.